Lord does not only speak through His Word, but God can speak to you directly. Directly, depending on our needs. And I trust the Lord today that the message will be given along with the presence of God to move in this congregation. Whatever your need is, I don't have the solution, but Jesus has the solution. The Lord has the solution. And all we need to do is to believe. All we need to do is to trust and obey His words. May I invite everyone to please stand for the reading of the word of the Lord. This will be from John chapter 10, verse 10. This is a very familiar verse. John chapter 10, verse 10. The Bible says in the New Living Translation, pardon me for using this translation throughout the sermon. John chapter 10, verse 10. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. So that's the purpose of the devil. That's the purpose of the enemy. To steal, to kill, and destroy. So you should keep away yourself from the thief. Sabi naman ng Panginoon, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow. It's not just life. Rich and satisfying life. So parang di man ako maniwala dyan sa sinasabi mo, still I am poor. Maybe because you don't really believe in God's Word. The richness or the satisfying life does not only speaks about the richness of the worldly materials, the temporary materials. But I want you to focus your attention to the word satisfying life. I can be satisfied kahit sardinas ang ulam ko. Kahit asin. Oh, nakirinig niya yan, mga kapatid. So, the Lord gave us this word that He gave us a rich and satisfying life. But we should keep away ourselves from the thief. Ilayo mo ang sarili mo sa magnanakaw. Bakit? Kasi nanakawin ng kaaway ang lahat. Pero ang Panginoon naman, di magsasawang bigyan ka, suplayan ka ng mga ninakaw niya, ng ninakaw ng kaaway. So God is good. I'd like to preach to you the word that says, keeping yourself away from the thief. Keeping yourself away from the thief. Everybody say amen. Amen. Lord Jesus, without you we can do nothing. And we trust you the entire remaining hours, Lord, of this service. We pray. You move in the midst of us. You talk to us, Lord, directly in our hearts. Isinasantabi namin, Panginoon, ang lahat ng aming kaabalahan, lahat ng aming pag-aalala. Binibigyan namin ng daan, Panginoon, ang iyong pangungusap sa buhay namin. Lord, bless us, Lord, today, and help your servant as well to preach your word according to your will. In the name of Jesus, move in this place. Move and manifest, Lord, and strengthen each and every one of us as we continue to serve you until you come. We thank you, Jesus, for your presence today. Move. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Amen. I have read one word, and when I read my Bible, in one Bible I have,
It has quotations. Hope words kung tawagin ng Biblia. So I have read this one, and I would like to share it to you. It says, if you are living outside of God's purpose, you are living outside of God's power. And I internalize the message and find out that it is true. That if we are outside of God's will, God's purpose, we don't have the guts, the courage to request from God anything that we want. Mahirap humingi sa Diyos, mga kapatid, ng mga bagay na ito hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya if we are going to be like be smart in serving Him, the very thing that we should do is to know first the purpose of God. To know first the will of God. Kaya nga yung libro ni Rick Warren ay bumenta ng bumenta. Nabasa nyo ba yan? The Purpose-Driven Life. Because it's plainly told us by that book, Rick Warren, sinasabi niya na these are the purposes of God. This is the will of God. And everyone follow the advice of Pastor Rick Warren. And it's good. Pero if you are serving the Lord now and yet you don't know His purpose, or maybe your purpose, that's a very difficult thing to do. Ang hirap gumawa ng bagay na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Mahirap pumunta sa lugar na hindi mo alam kung saan. Amen? Mahirap magluto ng ulam na hindi mo alam kung anong tawag doon sa luto mo. Hindi mo alam kung hilaw, masarap, matabang, maalat. If we are living outside of God's purpose, we are living outside of God's power. Para ang kapangyarihan ng Diyos ay lalo nating maramdaman. Lalo nating ma-enjoy ang kapangyarihan ng Diyos. All we need to do, brothers and sisters, is to stick to the purpose of God. To stick to the will of the Lord. Pag hindi mo pa alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, I'm sorry, but you will not experience the power of the Lord. You keep on asking, God, why I am not healing in this sickness? Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos itong problema kong ito? Panginoon, bakit hanggang ngayon dala-dala bit ko ang problemang ito? It is because maybe the will of God in your life, the purpose of God in your life is something different from others. Kaya huwag niyo pong ikumpara ang inyong sitwasyon sa iba. Everybody say amen. May iba-iba tayong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Iba-iba ang kaparaanan ni Lord sa buhay natin. That's why, if we want God's power, live in the will of God. Amen. And what is the will of God? You know, brothers and sisters, the will of God is to give us rich and satisfying life. God gave not just life, but an abundant life. God gave not just life, but an abundant life. If you can remember David, he has been granted a great favor from God. Alam niyo, si David, wala naman pumuwang na bata yun eh. Nagpapastol lamang ng kanyang, ng mga tupa ng kanyang ama. And yet one day, he was destined pala to be a king of Israel. And then since then, nung siya ay tinawag ng Panginoon, grabe na yung favor ng Panginoon sa kanya.
Amen po ba, mga kapatid? Kaya kayo, huwag kayong malungkot, mga kapatid. Just in case na nag-iisip kayo, mayroon bang will ang Panginoon sa buhay ko na ako'y pagpalain? Mga kapatid, we are destined to be blessed. Destined to receive the abundant blessings of God. Yung Maya nga hindi naman nagtatrabaho, sabi ng Lord, pero hindi niya pinagkukulang ng pagkain. Yung katabi mo, bagamat hindi naman yan Maya, mukha ng Maya. We are God's adornment, remember? Tayo ay mga dekorasyon, honor ng Diyos ang tao. So, bakit pababayaan ng Panginoon ng tao? Honor niya tayo, mga kapatid. Amen? The glory of God was revealed through men. Hindi sa pamagitan ng mga unggoy, hayop, mga buwaya. Amen? Makikita mo ba ang kaluwalhatian ni Lord sa mga aso? No. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa tao. That's why He chose to manifest in the flesh of men, not in the flesh of animals. You get it, mga kapatid? So we are more privileged. Palakpakan natin ang Panginoon. Sorry, medyo ang aking lalamunan ay napaos siya at kahapon. Kakasigaw doon. O dati ng paos, mga kapatid. Di bali, para namang si Ray Langit, di ba? Pag hindi ito umayos, mapupunta ako sa langit, mga kapatid. So in 2 Samuel chapter 22, it says, as you can read, He trains my hands for battle. Grabe yung favor ng Panginoon kay David. He strengthens my arm to draw a bronze bow. 36. You have given me your shield of victory. Your help has made me great. You have made a wide path for my feet to keep them from sleeping. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Pero pati paa ni David pinalapad, o yung daanan pala ni David ay pinalapad ng Panginoon para hindi siya natitisod. So if you can see the words here, God is guiding throughout the life of David. Alam ng Panginoon yung kahinaan. So nag-prepare ang Panginoon ng isang bagay na pwede siya mag-skip. Alam ng Panginoon na si David is a man of valor. Matapang, strategist. Anong ginawa ng Panginoon? God trained his hands. Imagine niyo, mga kapatid, ilang tao ang napatay ng kamay ni David. Because God trained his hands for battle. Sa atin din, mga kapatid, don't you be afraid, mga kapatid. If there are challenges in life, binibigyan tayo ng Diyos ng training. Binibigyan tayo ng Diyos ng favor. Because God knew that we will be lost, that we will be fail if we will not be trained by Him. Alam ng Diyos ang lahat ng kahinaan natin. Alam ng Diyos ang lahat ng kakulangan sa atin. And He supplies all our needs according to His riches and His glory. Na-realize nyo ba ngayong araw na hindi lamang pangangailangan ang sinusupply ng Diyos? Yung literal na pangangailangan, yung pagkain, narinig ko sa testimony kanina, binigyan ng pamasahe, binili ng ulam. Amen? Nakaka-bless naman. Amen? Bigyan nyo ako ng ulam, mga kapatid. Hindi ko ipapamasahe. Kasi ulam na yung binigay nyo. Pero nakaka-bless na narinig ko kanina, sabi ko nakaka-bless naman. Sa mga maliliit na bagay na pagpapasalamat natin. Hindi nyo ba alam that's God's form of supplying our needs? Through the hands of somebody. Amen? Meron ngang
meron nga mga kapatid na nananalangin na siya ay pagpalain, Panginoon. Sumisigaw siya sa Panginoon. Bigyan mo naman kami ng grocery. Wala na kaming makain. Yung kapitbahay niyang hindi naniniwala sa Diyos, naririnig. Sabi ito, walang kwenta tong Kristiyanong katabi ko, kapitbahay ko. Patutunayan ko sa kanyang hindi Diyos ang magbibigay. Namili siya, mga kapatid, sa pure gold. Kinatok niya yung kapitbahay niya. Pagbukas, ayan, may ganon. Dalangin ka ng dalangin sa Diyos mo. Hindi naman sumasagot. Eto, grocery ako bumili. Sabi nung kapitbahay niya, Lord, salamat. Kahit demonyo ginagamit mo. God will supply our needs. And how will you say that you are not rich? If God will supply all your needs. Magising po tayo mga kapatid, bagamat paus ako. Magising tayo sa katotohanan. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kaya siya mismo nag-declare that my purpose is to give them a rich and abundant life. Because God is your supplier. Paano ka magiging mahirap? Amen? Alam nyo kung sinong mahirap, mga kapatid? Alam nyo, yung mga taong walang pangarap sa buhay. Yung mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Bakit? Sapagkat they don't want to accept the promise that they will be rich and God is the one who gave them life. Yes. Amen. Ikaw ang pinakamahirap na tao sa buong mundo kung hindi mo kayang kilalanin ang nagbigay ng buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Solomon with exceeding much wisdom and understanding. God gave Solomon an exceeding wisdom and understanding. Paano mo masasabi, mga kapatid, si Solomon ay hindi naging matalino? God gave him wisdom. Alam niyo, mga kapatid, at the beginning, hindi ko nakikitang full of wisdom si Solomon. Naniniwala ba kayo doon? Until such time na he prayed for it. Kaya huwag kayong magkulang sa panalangin. Pampersonal. Huwag puro hingi. Hingi ng bagay, hingi ng ganito, hingi ng ganon. Ang hingi nyo yung pangmatagalan. Anong hiningi ni Solomon sa Panginoon? Wisdom. In 1 Kings chapter 4, verse 29, as you can see, God gave Solomon very great wisdom and understanding and knowledge, as vast as the sands of the seashore. Grabe, dami, hindi maubusan ng wisdom yun. In fact, his wisdom exceeded that of all the wise men of the East and the wise men of Egypt. Walang ibang matalino, walang ibang marunong sa panahon na yun, kundi si Haring Solomon. Pero nanggaling yan, mga kapatid, sa panalangin. Nung siya'y nanalangin, mga kapatid, Lord, grant me wisdom and grant me an understanding heart. Hindi niya hiningi yung pera, hindi niya hiningi yung ginto. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng understanding heart. Naalala niyo yung nag-aaway na magulang sa isang anak? Ang hatol niya, hatiin ng bata. Gaaway kayo, di hatiin natin. Ano yung manika? Sabi nung tunay na nanay, sige po, ibigay mo na lang sa kanya yan, mahal na hari. Sabi ng hari, ikaw ang tunay na nanay. Nakuha niyo? Pero bago nangyari yun, nanalangin si Solomon. Nabigyan siya ng Diyos ng understanding heart. Binigay ng Panginoon. Hindi hiningi, mga kapatid, ni Solomon yung pera, yung katanyagan. Pero anong nangyari? Dahil hindi hiningi ni Solomon yung bagay na temporary
Anong ginawa ng Panginoon? Binigay sa kanya. Alam niyo ba nung tinatayo ang templo, mga kapatid, may nagdadala ng mga troso, may nagdadala ng mga bakal, may nagdadala ng mga ginto. Saan galing yun? Si Solomon ang pinakamayaman na hari. Hindi niya hiningi ang treasures. Alam niyo mga kapatid, hingin natin ang understanding heart. Then ibigay ng Panginoon lahat yan sa iyo. Hindi ka na mangangailangan pa, the Bible says. Why? Because God is already there providing your need. Everybody say amen. God granted wisdom and understanding. Even Jabez prayed to God to bless him and enlarge his territory. Di ba? Nanalangin si Jabez. Lord, sabi ng 1 Chronicles chapter 4, he was the one who prayed to God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. Ngayon mo sabihin sa akin, mga kapatid, that, Pastor, hindi totoo yan because I am still poor. Hindi abundant ang buhay ko. It is because you are not praying, maybe. Amen. I might be sound exaggerated, but that is my point. No people will stand behind the pulpit and will say that they are blessed because they don't pray. And they didn't pray. Sister Annette kanina, nag-share about tithing. Sabi niya, huwag tayong matakot. Alam niyo, minsan mga kapatid, ang pagitan natin sa pagpapala at sa atin ay gahibla lang. Takot. Yun lang. Takot na mawalan. Takot tayo na maisahan. Di ba? Pero pagdating sa mga networking, kahit alam mong binubudol ka na, invest ka pa ng invest. Binubudol ka na nga eh. Sige, invest. Pero pagdating sa tithing, kinu-question. Pagdating sa giving sa church, kinu-question. Ay, wala niyan dito, mga kapatid. Baka sa ibang simbahan, meron. Pero dito, wala. Binugaw na natin yung espiritu na yan. Amen. Amen. Sa gawain ng Panginoon, huwag kang matakot. Your life, even your life is an investment to God. Huwag kang matakot magsimba. Huwag kang matakot i-cancel yung mga lakad mo para magsimba. Huwag kang matakot na umatin ng Bible study kahit, mga kapatid, huwag ka na, yung gahibla lang minsan, mga kapatid. Later on, I can show you the words of the Lord promising us that He will continue to bless your life if you continue to follow Him. Even Paul mentioned that the measurement of God's blessing, particularly the love of God, is essential. In Ephesians chapter 3 verse 18, in the New Living Translation, again it says, "Many and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, and how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God." Alam niyo mga kapatid, maging si Apostol Pablo, sinasabi niya sa atin kung maiintindihan daw natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano ito kalapad, kahaba, kataas at kalalim. Pag naunawaan mo daw, ang sabi niya, then you will be made complete with all the fullness of life. Kaya alam niyo mga kapatid, ang binigay ng Diyos na buhay sa atin ay isa lang. Amen. Pero sisiguraduhin ko sa inyo,
according to the Word of God, yung isang buhay na binigay ng Diyos sa atin ay abundant. Mga kapatid, tinan niyo mga kapatid, tinan niyo yung logic. Tinan mo yung logic dito, Brad. Kung bibigyan ka ng Diyos ng maraming buhay, bakit pa sa mamamatay sa krus para sa iyong buhay? Pwede ka naman niyang buhayin ulit. Pwede ka naman niyang may pangalawang buhay ka pa. Let's say, pusa ka, siya ang buhay mo, halimbawa. O, nasagasaan ka, o may 8 ka pa. Pero bakit ang Diyos namatay sa krus? Binigay ang kanyang buhay. Dahil sa iyo nag-iisang buhay, para sa iyo nag-iisang buhay. Kasi nga, He mean to give you the abundant life. Gusto niyang maranasan mo yung abundant life. Ano yung abundant life? Yung bang kahit spirituality na hindi mo kayang bilhin o gawin, ibibigay niya sa iyo. Yung pagiging eternal, hindi mo naman kaya yan eh. Kaya mo bang gumawa ng eternal ng eternity mo? No. Pinigay niya yun sa iyo. Ganon ka-abundant si Lord. Yung buhay na binibigay niya. Amen? And the very root of that is the love of God. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, kaya niyang ibigay lahat sa atin. We just need to wake up and understand that the life that God gave is an abundant life. Made the best out of it. Kaya wala kayong sanang panahon na malungkot. Pag kayo walang pera, lalo kayong magsaya. Bakit? Diba? Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito, mga kapatid. Kailan ka magsasaya? Pag yung uugod-ugod ka na? Kailan mo gagamitin yung 20% discount mo sa sine? Pag yung di mo na maaninag, yung 20% ka sa pagkain, di mo naman makain yung lechon. Nakukuha niyo mga kapatid? Enjoy your life as God gave us this abundant, mga kapatid. Kailan ka papasyal? Gusto kong pumunta, gusto kong makakita ng magandang lugar. Paano? 80 anyos ka na. Nakuha nyo? Kasi yung word na retirement is 60. Minsan 60 na nga, 70 na nga, hindi pa nagre-retire. Kasi nag-iipon pa siya ng pangburakay niya. Nung nakarating sa Boracay, hindi rin naman nakaligo sa sobrang lamig kasi tigulang na siya. Matanda na. Paano mo maisusot yung mga swimming trunks mo doon? Walang matanda dito. Wala. Walang matanda dito. Wala. I'm just trying to say, I am trying to say na may binigay ang Diyos na buhay sa atin at ang buhay na ito ay enjoy natin. As long as it's legal and moral. Nag-enjoy ka nga, illegal naman yung pag-enjoy mo. At hindi naman moral, walang morality. Dapat with morality and with legality. Everybody say amen. So God is capable of causing all grace to overflow towards us. God is capable. Kayang-kaya ni Lord. Hallelujah, na ang grace, ang biyaya, ay mag-overflow sa buhay natin. Pinag-uusapan natin nakaraang linggo, di ba? Nakaraang Miyerkules. Kayang ibigay ni Lord. Imagine mo, grace of God, binuhos niya sa'yo. Alam niyo ba ibig sabihin ng grace? You are not qualified. You are not worthy. Pero tinanggap mo. That's grace. Hindi mo hinihingi. Binibigay sa'yo. That's grace. Favor of God. Pabor ng Diyos.
Yesterday, nag-uusap kami ng mga pastor, mga kapatid. May si Pastor Jemuel as he was in the operating room, mga kapatid. O sa ano pala, sa waiting room doon. May dalawa doon na kasama daw. Kinikwento sa akin, may dalawa doon na kasama ni Pastor Jemuel na ininto yung operation. Mukhang hindi kaya. Pero si Pastor Jemuel na kaya niya. And okay na siya. Recovering si Pastor Jemuel. Pero yung dalawa hindi. Can you now see the grace of God? Nakikita niyo ba yung biyaya ng Diyos? Favor yun. Pabor yun. Amen? Lalo kayong mga senior. Ang dami ng pabor sa inyo. Pipila sa bangko, senior. Kaya nasa harapan na yung junior, mga kapatid, pinapansin ng teller. Nauna pa sa kanya yung tigulang. Bakit? Favor. Grace. Sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi ko alam, ang mga matatanda, pinababayaan na lang. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hindi. Pagpalain mo yung magulang, pagpapalain ang buhay mo. Totoo yan. Pagpalain mong magulang mo, pagpapalain ang buhay mo. Bastusin mo magulang mo, tingnan mo mangyari sa'yo. Kasi yan ang unang utos na may pangako. Diba? Ephesians chapter 6. Pwede bang ilabas yan? Kaya ba? Pwede ba yun? Tingnan natin kung kakayanin ng ating mga children. Kayo ba ay children? Ay, parang hindi. Tayong ba lahat ay children? Of course, may magulang tayo. Sabi sa atin, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Sa ibang salin nga, sister, King James, tingnan mo nga sa King James. King James yan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Utos po yan. Sabi ni Sister Net kanina, hindi ito pakiusap. Command. Utos yan. Kaya yung mga anak na bastos sa magulang, kung anong ginagawa nyo sa magulang nyo, yun ang ginagawa nyo sa Panginoon. Igalang nyo magulang ninyo, ito yung ama. Magulang ninyo, nanay at tatay ninyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Tapos tatatanong ka, baka sabi ni Pastor, abundant life, di naman abundant ang buhay ko. Bastos ka kasi. Bastardong anak. Hindi. So, totoo lang mga kapatid, babasahin nyo yung The 25 Ways to Open the Windows of Heaven. Tagal ko ng libro, nawawala yun. May nanghihiram, di naman sinusuli. Kung sino ka man, isuli mo na. 25 things o 25 ways to open the windows of heaven. Kasama dun yan magulang. Tapos nagpipray ka, tagal ko ng Kristiyano, Pastor, bakit yung blessing maganit sa akin? Bastos ka siguro sa mga magulang mo. Nandyan yan, pangako yan eh. Amen? Amen? Gusto natin pagpalain? Gusto natin ng abundant life? Correct natin mga kapatid sa tulong ng Panginoon yung ating mga buhay. Everybody say amen. So, in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi ni Paul, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need. Wow. You will always have everything you need. And plenty left over to share with others. Yun naman pala eh. Kaya yung mga nakakapag-share, yan yung manifestation yan. Yung mga nakakapag-abot-abot, yung nakakatumutulong sa iba, yan yung manifestation ng grace sa buhay nila, nag-overflow. Hello? Pag may tubig ka, nung panahon na sa Quezon City, maliit pa ako mga kapatid, pumipila kami. Para lang kasi mahirap ang tubig noong unang panahon. Panahon yata ni Corey, hindi ako nagkakamali. Basta, kapila kami mga kapatid, ang haba. Isa may baysa, haba ng pila ng tubig dyan. Ang dala ko mga kapatid, 2 container. Igib ako.
Pagbukas ko ng gripo, lakas ng gripo. Dami nakapila, haba. Walang mga tao, ang nakapila yung mga balde. Tamad kasi maghintay yung mga tao, pero mga balde nakapila na. Nung mapupuno na yung dalawang balde ko, dalawang container ko, mga kapatid, laganda ng tubig, dami. Sa sobrang, yung higpit siguro, gigil ng mga tao siguro sa pag-iikot ng faucet, nasira. Ayaw sumara. Nung iniikot ko, ayaw sumara. Puno na yung container ko. Anong ginagawin ko, mga kapatid? Exactly. Pag umaapaw na sa'yo ang pagpapala, huwag kang madamot. Ang damot-damot. Kunin mo yung kabilang container, kahit sa iba yan, isahod mo para sila rin ay makakuha ng biyaya. Amen. Pag ang gripo nyo, hindi nyo ginagamit, matipid kayo. Patak-patak lang po, pastor, para hindi maubos ang tubig. Kakalawangin ang tubo nyo. Babaho ang tubig nyo. Ganun ang pagpapala. Pag tayo hindi dumadaloy, yung biyaya ng Diyos hindi dumadaloy sa atin, babaho yan. Kaya tinan mo yung ibang biyaya nyo, nasasayang, wala. Bili dito, bili doon. Anong pakinabang? Wala. Pag mayroong taong nangangailangan, hindi ka kayang man lang kumurot dyan. Alam niyo mga kapatid, ayaw ng Diyos ng maramot. Never ang Diyos nagdamot sa atin. Tulog na tulog ka, himbing-himbing ka nga mga kapatid. Binabantayan ka. Kasi hindi siya madamot sa oras para sa'yo. Hindi siya madamot sa pag-ibig para sa'yo. Pwede ba natin purihin ang Panginoon, mga kapatid? So Christians are already translated from the power of darkness to the kingdom of God. We are already translated. We are already transferred from the power of darkness up to the kingdom of God. Napalitan na. Inilipat na tayo, mga kapatid. Amen. Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon, we should project light. We should shine. Paano ka magsa-shine ay nasa dilim ka o madilim ka? Ang madilim ba, ang darkness ba ay nagsa-shine? Sige, tanungin ko kayo. Ang dilim ba ay nagsa-shine? Ano ang nagsa-shine? Liwanag. Amen? Let your light so shine before all men. Sabi ng Panginoong Jesus. Tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, we are already transferred from darkness to light. From darkness to the kingdom of God. Colossians chapter 1 verse 13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased us our freedom and forgave our sins. God transferred us. Amen. Huwag na kayong bumalik sa dati niyong bahay. Nilipat na tayo ng Diyos. Inalis na tayo ng Diyos sa lumang buhay. Huwag na nating balikahan yung ating lumang buhay. Ngayon kung medyo na-enjoy mo pa yung luma mong buhay, the reason why the enemy is continue to influence you. Because you show the enemy of your interest to go back. Ano sabi ng Biblia? Pag ikaw ay nag-aararo, huwag kang lingon ng lingon. Kaya pagkatapos ng mag-araro, tingnan mo yung dinaanan mo kung lingon ka ng lingon. Gaganon-ganon niya yung. Pasinin niyo mga kapatid. Kaya pag nag-aararo sa probinsya, bakit straight yung pastor? Ba't diretso? Ang galing naman, oh. Kasi yung nag-aararo, yung nakapag-araro na ba kayo? Sino nakapag-araro na dito? Taas kamay. So makita. Di ba, Brother Ronnie, pag nag-aararo, meron kang tinutumbok doon. Yun lang yung tinitingnan mo. Hindi yung pag ganun-ganun, nandito ka na pala nakaganon. Kaka-cellphone mo yan.
Ha? Sa merienda nakatingin. Oh, para motivated. Kung may pulo, diretso lang siya. Kaya sabi ng Biblia, looking unto Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Sa Diyos ka tumingin, huwag sa tao. Kung sa pastor ka titingin, matitisod ka. Ulitin ko, kung sa pastor ka titingin, matitisod ka. Hindi naman ako Diyos eh. Hindi rin ako perpekto. Kaya kung sa tao ka nakatingin sa leader mo, yung leader ko, balasubas. Ang pangit naman. No? Yung leader ko matakaw. Kain ng kain. Laki-laki niya na. Ganun. Matitisod ka sa tao pag tumingin ka sa tao. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, kayo tumingin. Kasi as long as you look yourself directly to God, your path will straight. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, tinuturo sa atin because that is our guide. The words of the Lord is the light unto our feet and the light unto our path. Siya ang gabay, liwanag ng ating daraanan at ng ating paa. Kaya kung gusto mo diretso, sa Panginoon ang tingin. Eh minsan, aayain ka ng mga barkada mo, mga demonyo. Sorry. Pare, tuma muna tayo. Ayun, naliko. At nung liko, sumunod na linggo, tuma ulit. Sumobra ulit liko. Hindi niya namamalayan yung kanyang direksyon, nandun na pabalik sa kanyang pinanggalingan. Kaya pag nandun ka na ulit sa pinanggalingan mo, manghihinayang ka na naman. Mahihiya ka sa Diyos. Nahihiya tayo mga kapatid, di ba? Marunong tayong mahiya. Kaya minsan may inaakay ako, Brad, balik na sa Panginoon. Sige lang, Pastor, marami pa kasi akong kasalanan eh. Kailan ka babalik sa church pag wala ka ng kasalanan? Ay malabo pa sa lubluban ng kalabaw. Yun nga ang hinahanap ni Lord eh. Yung mga kasalanan. Yun nga ang kailangan dalhin sa simbahan eh, kasi makasalanan. Ang simbahan ay bahay ng mga makasalanan. Huwag po kayo maghanap dito ng mayroon yung halo, yung may bilog. Pagpasok niyo ba kanina sa church, may mga nakaganon ba yung mga tao? Good morning, sister. Good morning, brother. I am holy. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya dito, marami kang makikita. Di ba sabi ko, the church is the hospital of the sinners. Meaning to say, in the hospital, you will not go to hospital if you are healthy. Wala ka namang sakit, pupunta ka sa ospital, pag-uwi mo may sakit ka na. Ang pumupunta sa ospital ay may karamdaman. Ang pumapasok sa simbahan ay makasalanan. Ngayon kung sinasabi mo naman na wala kang kasalanan, di mo kailangan ng simbahan, sinungaling ka, sabi ng Biblia, at dinadaya mo ang iyong sarili. For all have sinned and come short of the glory of God. So lahat kailangan ng ospital, spiritual hospital, and that is the church. Everybody say amen. Let's glorify the Lord for a while, mga kapatid. Thank you, Lord. And we are expected to walk in the newness of life. Tayo ay inaasahan ng Diyos na we should live the abundant kind of life na binigay ng Panginoon. We should possess it, the new life from the Lord. Binigay ng Diyos. Kaya sabi ng Romans chapter 6, for we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Ibig sabihin, dahil ginawa na ng Diyos, nangyari na sa Diyos, kaya na rin natin gawin. Amen? So we should walk in the newness of life. Kaya nga ang pangalan ng ibang simbahan ay New Life. Bakit sa atin, UPC Care Person, hindi mo nalang palitan ng New Life? Buot-buot day mo. Kasi, ang ating gawain, mga kapatid, is really centered
into winning the community. Kaya nga this will be a center for apostolic revival and evangelism. So we have the acronym CARE, mga kapatid, because we care. Sabi mo sa katabi mo, I care for you. God's love you so much. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. May nag-aalaga sa atin, may nagkikare sa atin, mga kapatid. Everybody say amen. So the Christians, through baptism of the Spirit, it marks us and sealed us that we are now the property of God. Kaya tayong mga napupuspos ng Espiritu Santo, katulad kahapon na galing doon sa seminar, mga kapatid, all of them filled with the Spirit of God because we are the property of God. Amen. Kapag may property ka, pag pumasok ka sa property mo, hindi ka nakakatok. May sarili kang susi. Amen. Hindi ka na makikiusap. Property mo yun eh. Sa'yo yun eh. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay palatandaan. Pag ito ay pumapasok sa atin, pinupuspos tayo, it is because you are a property of God. Pagmamayari ka ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, kung tayo ay pagmamayari ng Diyos at walang ibang ginawa ang kaaway o ang magnanakaw, kundi pumatay, magnakaw, at magwasak. We are the temple of God. So, sinong ninanakawan ng kaaway? Ang Diyos. Kasi we are the property of God. We are the temple of the Holy Ghost. Nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Kaya nung ginagawa ng kaaway, walang humpay na pagnanakaw, pagsira, at pagpatay ang ginagawa niya sa atin. Pinapatay niya yung faith mo. Winawasak niya yung pamilya mo. Ano, mga kapatid? Ninanakaw niya yung pananampalataya mo. Walang ibang trabaho sa tanasan, mga kapatid. Nung nakaraang linggo lang, gusto mo magsimba. Pero nung mismong araw ng linggo, ang daming asungot sa buhay mo. Hindi ka makaalis ng bahay. Magsisimba ako eh. Yan ang trabaho. Akala natin kasi, that is an undetected, invisible door. Pumapasok ang kaaway sa buhay natin. Kasi gusto niyang nakawin. Amen. Kakapakinig mo ng linggo, revive na revive ka. Padating sa bahay, may mambubuisit sa'yo. May mananakot sa'yo. Biglang madi-discourage ka. Bakit? Wala namang ibang trabaho ang kaaway kundi gayon. Ganun. Nakawin, sirain, wasakin, patayin yung pananampalataya natin. Everybody say amen. Pero hindi po tayo ignorante, mga kapatid. Hindi tayo ignorante. Pero ang demonyo, the devil, will make you and keep you ignorant. Because he wants to control you. Pag ang tao ignorante, mga kapatid, sa devices of the devil, the schemes of the devil, tayo ay madaling masira, mawasak, manakawan ng pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, itong sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9, napakaganda. Tingnan niyo, basahin po natin. Sabi ni Paul, I wrote to you as I did to test you and see if you would fully comply with my instructions. When you forgive this man, I forgive him too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ's authority for your benefit. Tingnan niyo yung sumunod. Pakinggan niyo. So that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes. Yun naman pala. Sabi ni Paul, pag pinatawad niyo siya, patatawarin ko rin siya. Pag pinatawad ko siya, patawarin niyo rin siya. Ang ibig sabihin ni Paul, yung spirit of forgiveness.
magpatawad daw tayo sa isa't isa. Kasi, baka daw, maisahan tayo, ma-outsmart tayo ng demonyo. So, ibig sabihin, nakakapasok ang demonyo sa buhay natin para magnakaw. Dahil na rin sa pintuan ng unforgiving spirit mo. Hanggang ngayon, napakatindi pa rin ang sama ng loob mo. Habang tumatagal, lumalaki yung sama ng loob mo. Hindi mo mapatawad yung taong nagkasala sa iyo. Hindi mo alam, mga kapatid, yung hindi mo pagpapatawad, yan ang pintuan ng demonyo sa buhay mo. Diyan siya dumadaan. Hindi mo mapatawad eh. Kaya ito yung nakikita mo yung tao, di ba, ano ka, yung umiilag ka. Kung hindi naman, nakasimangot ka pag nandyan siya. Galit ka, padabog-dabog ka. 10 years ago yan. Alam niyo issue? Parang issue na ni Katniel. Inagaw sa'yo yung jowa mo. Ay. Yan lang. 10 taon na. 15 years na, 20 years na. Hindi nagbabatian. Masama loob niya. Hindi niya alam, yun pala ang pintuan ng demonyo sa buhay niya. Kaya ngayon, gusto mo, Pastor, sabi mo abundant life. Bakit? Bakit wala naman? Ninanakaw. Bigyan ka ng loob, maya-maya wala. Nasaan na? Ninanakaw ng kaaway. Nakuha niyo? Kaya pag may dumarating na blessing sa atin, ingatan nyo na huwag yung ingatan yung blessing, ang ingatan nyo yung mga pintuan na hindi nyo sinasarado. Spirit of unforgiving, hatred, revenge. Yan yun eh. Mga malalaking pintuan yan sa demonyo. Subukan nyo mga kapatid, yung simpleng hindi pagpapatawad, naapakan yung paa mo, dumadaan dyan, naapakan yung paa ni Sister Rami. Ano ka ba? Sister Ruth. Laki-laki mo eh. Ay, hindi pala. Dati yun. Sakit naman. Alam, nag-uwian na lang tayo, masama panloob niya kay Ruby. Kay Ruth. Sumunod na linggo, nagkita na kasimangot na si Sister, Ami, dito na naman itong mga apak na to. So dahil nakita ni Sister Ruth na nakasimangot si Ami, hindi na siya tumabi. Layo na. Sumunod na linggo, pangatlo, nakasimangot pa rin si Ami. Nag-isang buwan. Mga kapatid, nag-isang taon. Dahil lang sa apak. Nagsorry naman yung tao. Pero hindi niya tanggapin yun. So, halimbawa lang ito, ha? Wala, magkatabi naman sila, di ba? Halimbawa lang naman ito. Masama loob niya. Anong nangyari, mga kapatid? Yung simpleng sama ng loob, anong nauwi? Bitterness na yun. Kaya nakasimangot palagi, hindi niya binabati. Bitterness, bitter na. Alam niyo ba kung ano ang transformation ng bitterness? Hatred. Yung bitter, magiging hate. Yung pait, pag nakikita mo yung mukha niya, naiinis ka, mapapalitan niyo ng galit. At ang galit, pag nag-mature, ang uwi niyan, revenge. Aapakan ko rin siya. Alam ko na. Bubutasin ko yung motor nila. Yan na. Revenge. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Nakuha niyo? Ngayon, babalikan natin yung gusto mo. Sabi ni Pastor Rich, abundant life. Pero bakit wala naman nangyayaring abundance mo sa buhay ko? It is because may pintuang nakabukas para sa mga demonyo magsipasok. Ninanakaw yung faith, ninanakaw yung love, yung joy, yung peace, yung forgiveness, yung long suffering, ninanakaw sa iyo. Kaya wala ka na. Kaya ang puso mo may kalyo. Alam niyo yung kalyo, mga kapatid, yung dito? Kubal sa Bisaya. Kalyo. Pag ikaw maraming kalyo, sa mga lalaki, may mga kalyo ba kayo? Pag wala, di wow. Yan, si brother, may kalyo.
Ang Brother Ronnie, makapal kalyo niyan dito. Pero alam niyo yung kalyo, mga kapatid, pag umawag ka sa mainit na, sa tubig na mainit, hindi mo masyadong nararamdaman. Yan ang ibig sabihin ng kalyadong puso. Yes, walang pakiramdam. Kaya yung mga tao na may mga bukas na pintuan para ang mga demonyo magpasukan, may kalyo ang puso niyan. Kaya kahit sa panahon minsan ng pagsimba, o kung makapagsimba pa, kasi yung iba dyan talagang hindi na nagsisimba. Pero kung makapagsimba, wala lang. Yung iba nagsisik na sila ng presence ng Panginoon, yung iba umiiyak na sa presence of God, pero siya, tagal naman ng panot na yan. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Because your heart is so callous. Pero anong sabi ng Panginoon? Kailangan niyang pusong yan ay mawasak, madurog sa pagsisisi para palitan ng Diyos ng panibagong pusong laman ang bawat isa. Everybody say amen? Kaya the Bible, it says, telling us, mga kapatid, that we should not be ignorant to the schemes of the devil. Amen? Kaya ngayon, pag may nakapanakit sa inyo at nakalamang sa inyo, huwag mong patagalin ang sama ng loob sa puso mo. Anong sabi ng Biblia? Huwag mong palubugan ng araw ang iyong galit. Kaya sa gabi ka magalit. Joke lang. Ha? Hindi natutulog. Oh. Kaya hindi. Ibig sabihin, huwag mong patagalin. Huwag mong patagalin. Kung nandyan yan ngayon, ang paglipas sa isang oras, andito pa rin, pastor eh. Inis pa rin ako. Sabihin, huwag mong matapos yung bunga, maghapon, huwag kang hihimlay, huwag kang matutulog na may galit. Kasi bakit di ka na magising? Diba? So, huwag ka munang matulog na may galit ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, pinapatawad ko na siya. Dapat sa akin yung malaking chicken joy napunta sa kanya. Pero sige Lord, pinapatawad ko na siya. Chicken joy lang? Ano kasi Rhea? Wala si Rhea dito. Mahilig sa chicken joy. Favorite niya yun eh. So don't be ignorant. Everybody say amen. Because disobedience to God's authority makes the devil magnify his work. Kapag tayo ay nagdi-disobey na, sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos, sa authority ng Diyos, lalong lumalakas ang kaaway at ang kanyang mga gawa. Kaya pansinin niyo mga kapatid, kapag tayo nagkukumit ng kasalanan, nawawala yung faith natin, napapalitan mga kapatid ng kasamaan. Tingnan nyo, mag-invite kayo ng tao mga kapatid na maraming problema sa buhay, na hindi nagsisimba. Palagi sinasabi, hindi pastor, hindi ko pa kayang humarap sa Panginoon ngayon. Bakit? Ikaw na nga hinaharap ng Panginoon, ayaw pa siyang harapin. Hindi pastor, sobrang dami kong nagawang pagkakamali sa Panginoon. Ito salita ng Diyos, brado, pakinggan mo. Pastor, sa iba mo na lang ibigay yan. Nahiya ko sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang tayo matsagain, matiisin, ibinatok ko na yung Bible sa kanya. Tigas sa ulo. Ito na nga, oh. Pinapatawad ka nga ni Lord eh. Di, pastor. Lasing ka ba, Brad? Alam niyo mga kapatid, nakakatawa. Pero ganyan tayo. Nung bago tayo matagpuan ng Panginoon, ganyan tayo. Hanggang ngayon, maraming taong ganyan. Kaya pag kayo ay may na-encounter kayo, please express the love of God. And be kind to everyone. You don't know what's on their plate. Hindi mo alam kung anong kanilang situation. Pangiti-ngiti lang yan. Patawa-tawa lang yan. Pero may mabigat na dinadala yan. And maybe struggling siya, nag-i-struggle siya kung paano siya makakalapit sa Panginoon. Be kind and be generous. I-lead nyo ang tao into the presence of God. Huwag niyong i-lead ang tao palayo sa Panginoon. Huwag niyong sabihin, Brad, red horse lang yan, tapos na yan. Ibig na ilapit mo kay Lord, nilayo mo, dinagdagan mo pa red horse. Mabilis manipa yun, di ba?
Malakas. Lalong mawawala sa gawain ng Diyos yan. Nung dalhin mo sa Panginoon, sige Brad, pray natin yung iyong problema. Yan, ganyan. Pag-pray natin, pwede ba tayo dito sa bandang sulok, talikod lang tayo, ganyan, pag-pray kita. Ganun. Hindi yung, sige lang pray, o yosin mo na lang yan. Yosin mo na lang yan. Bakit? Kahit maubos mo isang rim ng yosi, hindi mawawala yung problema mo. Kahit ubusin mo lahat ng tanduay dyan, tanduay tuloy, yung emperador, hindi tapos yung problema mo. Pero ilapit mo sa Panginoon. Isang click ng Panginoon, salita ng Diyos, kapayapaan, pag-uwi mo sa bahay, nagulat asawa mo, ba't nakangiti ka? Ba't parang maalwalang mukha mo? Maliwala sa mukha mo. Ba't payapa? Kasi si brother siniran ako. So, natouch ako doon sa prayer niya. Mahal pala ako ng Diyos. Amen. May mga instances tayo, mga kapatid, na kinakwento sa akin ng mga kapwa ko pastor. Nagdo-door to door knocking sila, mga kapatid. Door knocking sila. May isa doon, mga kapatid, na kinatok nila na sa kanila. Na-convert yun. Oh. Pero alam niyo, pagkatapos na ma-convert, testimony yun. Yung palang tao, yung kaya inis siya, na binuksan niya. Sa yung araw pala na yun, magbibigti siya. Hindi ito kwentong barbero, mga kapatid. Ito. Nagpatotoo siya, sabi niya, kumatok po kayo lang naman, buksan ko kayo pag nakabigti na ako. Naligtas siya. Doon niya nakita yung kamay ng Panginoon, bagamat hindi literal na kamay ng Diyos, pero nandun ang Panginoon. Kaya alam niyo, magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya just be kind. Be the material of the Lord. Be the hands and mouth or feet of the Lord para i-represent ang Panginoon sa mga tao. Everybody say amen. So we want somebody behind the pulpit, mga kapatid, na later will say, kung hindi ako pinag-pray ni ganito, pariwaran ng buhay ko. Kung hindi ako binisita ni ganito. Kaya mga kapatid, let's spread out. Let's spread out sa mga kaibigan natin, kasama natin. I admire Sister Annette. Minsan niya lang nakausap sila, ma'am. Pero nandito, in-invite niya sa church. Tayo mga kapatid, we can also do that. Why? It is because this is our duty. God is expecting for us to live accordingly. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ang namamagnify ang Panginoon. Pero pag nagdi-disobey tayo sa authority ng Panginoon, ang namamagnify yung kaaway. Two kinds of disobedience, listen to me. The willful obedience or disobedience, and the disobedience because of deceit. Dalawang bagay yan. Paano ba tayo nagdi-disobey sa Panginoon? Willful. Gusto mo Second, ano yon? Bagay na nadaya ka, kaya ka naka-disobey. Adam knowingly disobeyed God by eating the forbidden fruit after being convinced by his wife. While Eve was an example of disobedience because of deceit. Alam ni Adan, mga kapatid, na ipinagbabawal yung bunga. Makinig po kayo. Pero kinain niya pa rin. Willful, sinadya niya. Pero si Eva, nung nagkasala siya, mga kapatid, dinaya kasi siya. She was deceived. Kaya siya nakapag-disobey. Kaya yung ating mga hindi pagsunod sa Panginoon, i-categorize natin, ano ba ito, nadaya ba ako? O ginusto ko ito? Kadalasan, ginugusto natin. Kasi kung ang Panginoon, bago kadayain ng kaaway, ang Panginoon tutulong sa iyo na ipaalala sa iyo. Lalo kapag tayo may banal na espiritu, mga kapatid, nagpapaalala ang Diyos. Nagpapaalala ang Diyos. May impression ng Panginoon para tayo ay paalalahanan, bigyan ng babala, warningan, para hindi tayo. Di ba ano sabi ni David? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Para hindi daw magkasala si David, sabi niya, itinago ko ang iyong salita sa aking puso. Kasi ang puso natin ay nagdidikta rin sa atin minsan, mga kapatid, hindi lang sa isip, kundi sa ating puso. Dinidiktahan tayo at ang dinidikta minsan ay hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ni David, tatago ko yung salita mo sapagkat ayaw ko magkasala.
So, ibig sabihin, ang weapon ni David ay ang Word of God. Kaya when you kapag nasa bahay kayo, magbasa naman kayo ng Biblia. Meron kayong cellphone na may Bible, basahin nyo. Hindi lang basta binasa. Intindihin nyo. Pag hindi nyo maintindihan, tawagan nyo ako. Pastor, kahapon ko pa binabasa ito, hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Table of contents yan eh. Kaya pala di nyo maintindihan, table of contents yan. Patawa lang, kapatid. Tawagan nyo ako. Text nyo ako, Pastor, can you please explain this verse to me? Papaliwanag ko sa iyo. Kung hindi naman, tinuturuan ko kayo paano nyo in-interpret. Intindi kayo. Keep on reading. Basahin nyo ng basahin. Kaya natutuwa ako sa mga kapatid na may dalang Biblia. Na hindi magkandamayo, kakagano, guhit-guhit. 10 bersikulo, binasa ko, 10 guhit, dami mo. Kaya tinan mo yung kanya ng Biblia, parang rainbow na. Pag binuksan mo, parang puro kulay na siya. Basahin ninyo, mga kapatid. Amen? Amen. Ano man ang salin yan, basahin niyo. Because that is your weapon against the doors of the devil that who wants to enter into your life, to kill you, to destroy you, and to steal everything from you. Yan ang pangpinid, pangsarado natin sa pintuan ng kaaway. Everybody say amen. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Hallelujah. I can feel the presence of God. In 1 Timothy chapter 2 verse 14, it was not Adam who was deceived by Satan. The woman was deceived and sin was the result. 2 Corinthians chapter 11 verse 3, I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Kaya si Eva ang na-deceive. But this Adam was willfully disobeyed God. Kaya sa ating buhay natin, mga kapatid, meron tayong mga ginagawang bagay na alam naman nating mali, pero pinipilit nating gawin. Willful disobedience yan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. We should pay attention to this. We are warned by the Bible. We are warned by the Word of God that the false prophets will come, will perform great signs and wonders to deceive even the very elect of God. Maging tayo, nasa simbahan, madadaya pa rin tayo. Sa tingin niyo ba, mga kapatid, si Eva at Adan ay hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos ng panahon na yon? Lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero bakit sila nagkasala? Because they were deceived by the enemy. Everybody say amen. That's why we need, paano ba si Eva natukso, mga kapatid? By just a simple distortion of the Word of God. Dinistort yung protective command. Pag sinabi, halimbawa ng Panginoon ganito, wala matitisod ha? Nasa Bible naman eh. Sabi ng Panginoon, do not eat blood. It's not an option, it's a command. Do not eat blood. Karamihan ngayon kumakain ng dugo. Sarap pa, pasasaw sa hanghang na suka, di ba? Ginaganon-ganon mo pa, Betamax. Betamax ang tawag doon. Kinakain. Do not eat blood. That's a command. Tingnan niyo, mga kapatid. Why God commanded not to eat blood? Because blood is life. Life is in the blood. Inuunang panahon, pag sila nagkakatay, mga kapatid, pinubuhos ang dugo. Hindi sa planggana, kundi sa lupa. Ngayon, pag nagkatay sa planggana ang bagsak, bakit? Dinuguan ang bagsak. Pero nung unang panahon, pag nagkatay sila sa lupa, bakit? Sige, kunin mo yan. Tingnan natin, kung makukuha mo pa na sa lupa, ibig sabihin, waste yan. Wala ka dapat galawin dyan. Huwag mo dapat dyan. Kaya nung hindi kinakain ng dugo, hindi lang iglesia ni Cristo hindi kumakain ng dugo, maging tayo man din. Bakit? Kasi utos yan. Huwag kayong kumain. Ngayon, tanong, paano pag kumain ako, pastor? Hindi, wow. Ayaw mo kumain ako, pastor. Ano nga pakialam mo? Wala naman.
Pero, listen to me. The word and commandments of the Lord is meant to protect you. Pag mismong yung protection ang tinanggal mo, I don't know kung ano ba pwede mangyari sa'yo. Protection eh. All the commandments of God are protection for man. Protection ng tao ang utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangalunya. Pag ginawa mo yung mangyari sa'yo, di makulong ka, di walang protection. Hindi lang kulong. Pati sa langit, hindi ka makapasok. Impyerno. Kaya nga, mayroong proteksyon. Ang utos ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para proteksyonan ng tao. Amen. So this is meant to protect us. Kaya, when Eve was deceived because of the distortion of the Word of God, that tried to make appear that God was denying good things for them, making God the taker and not a giver. Minsan ang tingin nila sa Panginoon, mga kapatid, parang, ayoko pa kainin ng Lord ang dugo. Ang sarap-sarap kaya. Lalo ba may puto? Mas mainit pa, masarap pagkakaluto. Ayoko bigyan ni Lord ng kasiyahan. Hindi, tinan mo. The devil distorted the protective command and tried to make appear that God was denying good things for them. Maganda naman to, masarap naman to, ba't tayo pakain ni Lord? Making God the taker and not a giver. Masamang ugali yan. Kaya pag may bawal, bawal. Hindi dahil ayaw ko, pakainin ni Lord, gusto ni Lord, gutumin ako. Ang gutumin, ang dahil pagkain dyan, no? Ba't pinipilit mo kasi yung dugo gusto mong kainin? Hindi nga pwede. Nakuha niya ibig sabihin? O, alis na tayo sa dugo. Sa iba na lang. Balot naman. Ano pa? Huwag sa pagkain. Huwag na lang sa pagkain. Ano? Yung gantihan mo na lang siya. Diba? Revenge, gusto mong gantihan. Huwag nga sabi ng Biblia, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Ang paghihiganti daw ay sa Kanya. Gusto mo talaga siyang gantihan. Bakit ba, Lord? Ginawa ko ng masama, di ba matuwid ka, Lord? So, ginawa ko ng masama, di gagawa ko rin siya para quits na kami. Alam mo, ang lapit mo kay Lord. Sobrang dikit mo sa Kanya. Grabe, pantay na kayo ni Lord. Nang pinangungunahan mo pa ang Diyos, vengeance is mine. Hindi dahil para ikaw ay patayin sa sama ng loob. Sabi ni Lord, vengeance is mine kasi gusto niya bigyan ka higit pa sa hinihingi mo. If you want satisfaction, huwag ka lang gumanti. May higit pang ibibigay ang Diyos sa iyo na maraming pagpapala na hindi mo hinihingi pero ibibigay niya. Huwag ka lang gumanti. Let the Lord satisfy Himself. Gusto natin masatisfy eh. Kaya iba mga kapatid, gigil na. Gagantihan ko na, gaganti. Pero sabi nila, hindi. Tiisin mo. May pagpapala yan. Pero huwag mong tiisin, sige, tinan mo. Nasatisfy ka, ay salamat, nagantihan din. Ngayon, wasak mo ka niya. Ngayon, nasatisfy ka na. Anong susunod na mangyayari? Nilabag mo ang utos ng Diyos. Wala ka ng protection. Tsaka ka ngayon babalik sa Lord. Lord, hindi ka binabalik. Niresbakan ako, Lord, tulungan mo ako. Ngayon ka ngayon hihingi ng tulong. Wala ka ng protection. Pababayaan ka na ng Diyos. Permissive will na yun. Pababayaan ka na ng Panginoon dyan. Bakit? You have lost the protective command from God. Amen? Kaya sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon. May pagpapala dyan. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong mainit. Darating at darating talaga mga kapatid. Makikita mo yung kamay ng Diyos. Pagpapalain ka. Tapos, yung gigil na gigil ka, biglang nawala na, humupa na. Paglipas ng ilang taon, nakita mo yung taong nakapanakit sa'yo. Nakaratay sa karamdaman. Doon mo sasabihin,
Marunong ang Panginoon. Marunong ang Diyos. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo man ay nalalamangan, hayaan lang natin. Hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa buhay natin. Hindi dahil para gusto tayo patayin ng Diyos sa sama ng loob, kundi para ipakita sa atin na He is in control. He is in control. And He is the one who will bless and who will curse people, not us. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, a deceived person sees himself as doing what is right or best when he is rebellion. Kapag tayo ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, the Bible says that we are in rebellion. In 1 Samuel chapter 15, the story wherein Saul is commanded to kill all the Amalekites. But in this particular verse, ang sabi ni King Saul, when Samuel finally found him, Saul greeted him cheerfully. May the Lord bless you. He said, I have carried out the Lord's command. Tingnan nyo, distorted yung isip niya. Ang utos ng Panginoon, patayin lahat ng Amalekites. Pero anong ginawa ni King Saul? Tinira niya si King Agag, mga kapatid. Pagkatapos nun, pagdating ni Samuel, sabi niya, tingnan mo, sinunod ko ang utos ng Diyos. Sinungaling. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Kaya ano nangyari, mga kapatid? Tinanggal siya ng Diyos sa pagkahari. Nakuha nyo? Doon sinabi ni Samuel na, obedience is better than sacrifice. Ang punto natin dito, mga kapatid, pansinin nyo ang puso ng taong deceive. Ang puso ng taong deceive ay maitim. Ang puso ng taong deceive ay madilim ang kanyang mga rason. And as long as they do not shut the door of rebellion, it will grow and grow. Kapag ganyan tayo, nangangatwiran tayo laban sa salita ng Panginoon, ang puso mo ay lalong-lalong magiging maitim at dadami ng dadami ang pintuan para pasukan ng mga kaaway ang iyong puso. Simpleng pagsisinungaling, simpleng hindi pagsunod sa utos ng Diyos, simpleng pagre-reason out. Akala mo, pinalampas ng Diyos. Hindi. Mangyayari niyan, dadami ng dadami ang pagkakataon na ikaw ay mga tuwiran sa Diyos. Mga kapatid, tanong, kaya ba nating mga tuwiran sa Diyos? Can you complain or can you somehow debate with God? Lord, ayoko nito. Hindi ko papayag ng ganito. Minsan meron tayong ugali, mga kapatid, Brad, tanggapin mo na ako kung ano ako. Ito na talaga ako eh. Ito ako eh. Oo nga. Ikaw yan. Ganyan ka na. Hindi ka nagbago. Para mong sinabi na walang power yung cross. Para mong sinabi na walang power yung blood ni Christ. Hindi na ako mababago. Pastor, ganito na talaga ako. Kaya pasensya na kayo kung medyo matalim ako magsalita. Masakit ako magsalita. Eh, wag katwiran yan. Hindi mo alam yan. Binubuksan mo yung pintuan para sa kaaway. Papasok ang kaaway. Tignan mo yung rason ni Samuel. Kaya alam niyo, mga kapatid, kapag tayo, mga kapatid, ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, patuloy tayong madadaya at madadaya. That's why don't fall to the mindset that more effort is equals to obedience. Ay, kaya naman akong patawarin ni Lord kasi ako kaya nagpatayo ng simbahan. Ay! Okay lang ako magkaroon ng makita ni pastor ng ganito kasi ako kaya nagpa-full-tank ng sasakyan niya. Sana all. Mura lang naman yung full-tank isa, 200 lang sa'yo. Sige, full-tank ko mamaya. 275, sige. Naku, niya ibig sabihin, akala kasi natin, kaya natin bilhin ng Diyos sa pamamagitan ng mga nagawa natin. Hindi po sa pamamagitan ng nagawa natin. We are saved by grace through faith. Sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya natin, mga kapatid,
Kaya sinasabi natin sa inyo ito na hindi ko marami tayong ginagawa pabor sa Diyos, tayo ay ligtas na. Mag-ingat po tayo sa ganyan, mga kapatid. Alam niyo, si Saul, naghandog. Si Cain, naghandog. Tanong, anong resulta? Nung si Cain may daladalang handog sa Panginoon, si Abel may daladalang handog sa Panginoon, kaninong tinanggap? Kay Abel. Pero may ginawa naman si Cain May ginawa naman si Cain, naghandog naman siya. Pero ba't di tinanggap? Si Saul, nakakita siya ng matatabang tupa. Kinuha niya. Ang sabi ng Lord, patayin lahat. Kinuha niya matataba. Sabi niya, naku, matutuwa ang Diyos nito, ang tataba nito. Kikinis nito. Handog natin. Kinatay, sinunog. Dumating yung propeta. Ano yung maingay? Umisigaw ng mga tupa. Ano yung maingay? Sabi niya, Saul, ba't ang maingay? Tinang si Saul, sabi nga, praise the Lord, Samuel. Basahin niyo sa Biblia. Praise the Lord, Samuel. Sinunod ko ang utos ni Lord. Anong sabi ni Samuel, mga kapatid? Obedience is better than sacrifice. Kahit 1,000,000 tupa pa ang sunugin mo, walang kwenta yan. Ang may kwenta sa Diyos ay ang sumusunod. Hindi ang sakripisyo, hindi ang gawa ng tao. Inalis ng Diyos sa iyo ang kaharian. Wala. Pagtapos ng mga kapatid, nawala na sa eksena si Saul. Inalis ng Diyos ang kaharian, ang pagiging hari kay Saul. Bakit? Kasi ang tinitignan ng Diyos, hindi yung dami ng binibigay mo, hindi yung laki ng magagawa mo. Ang tinitignan ng Diyos yung masunuring puso ng tao. Amen? So what matters to God is our heart. The obedience of His people. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord? In every place wherein rebellions is present, the Word of God is viewed as too restrictive. Bago ako magtapos, tinan niyo ito maigi, mga kapatid. Para sa iba ang salita ng Diyos ay nakakatisod. Para sa iba ang salita ng Diyos ay mahigpit. Pag ang puso natin ay pinasok ng kaaway, the thief cometh not but to steal, to kill, and destroy. Pag nakapasok ang magnanakaw sa puso natin, ang tingin natin sa mga salita ng Diyos ay masyadong masakit, masyadong offensive, masyadong stricto. Because your heart is now full of rebellion. Everybody say amen. Kaya ang puso ng tao, mga kapatid, na lumalayo sa salita ng Diyos, actually, it's sad to say, their heart is already committed rebellion against God. In Genesis chapter 4, verse 7, balikan natin. Genesis chapter 4, verse 7, you will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Kaya mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay huwag nating alisin sa ating puso. Because this is our weapon. This is the only tool for us not to sin against God. Kaya kapag ang puso natin ay mayroong mga pagsuway sa Diyos, hallelujah, ang tingin tuloy natin sa salita ng Diyos ay mahirap. And all the deceivedness of the enemy is easily crouching inside the heart of man. The only cure for rebellion, brothers and sisters, is humble obedience. Before I end, I would like to leave this. We need to close the door for the enemy. Ang puso natin, hallelujah, ay pinapasok ng kaaway because of disobedience. And we need to close it.
Walang iiwan ang kaaway pag pumasok sa puso natin. Walang iiwang maayos ang kaaway pag pumasok sa buhay natin. Wawasakin niya, sisirain niya, nanakawin niya. Ang matagal mong panahong iniingat-ingatan, sisirain niya. Ang matagal mong panahong pinag-ipunan, nanakawin niya. Now, interpret the same in your spirituality. Maraming nanakawin at sisirain ang kaaway sa buhay natin if they or the devil themselves can continue to come and have access to our hearts. Bugawin natin palabas ang kaaway at ang magnanakaw sa puso natin. And we can only do this through humility, through our obedience to the Lord. That is the only cure. In John chapter 14, verse 5, the Bible says, sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. It's not just about following God's commandments, brothers and sisters, but it's also about falling in love with God. Because when you fall in love with God, it gives us the power to keep the commandments. Humble obedience, brothers and sisters, mapagpakumbabang puso, that will keep away the devil. Humble obedience keeps away the devil. And I want you, brothers and sisters, to obey God, to be humble. Huwag nating papasukin ang kaaway. Maybe some of you here, hindi lang nyo sinasabi, pero maaring you agree that the enemy is already inside. Nanakaw niya yung interest mo sa Word of God. Kaya imbis na magbigay ka ng oras sa Panginoon, nabibigay mo yung oras sa ibang mga bagay. Jesus said that man does not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Pero parang yung bread ng mundong ito lang ang naging intensyon at interest ng puso mo. You want to work and work. You want to study and study and study. You want to acquire temporary things in this world. And that makes and keeps you busy. Hindi man natin aminin, mga kapatid, pero nandoon sa loob, may mga ninanakaw na ang kaaway sa atin. Yung prayer life natin, hindi na natin na-improve. Dati-rati, pag nag-pray ka sa Panginoon, napakatagal. Dati-rati, palagi mong kinakausap ang Diyos. Dati-rati, palagi mong naririnig ang tinig ng Diyos. Di ka ba nagtataka kung bakit lately, parang ang ganit. Parang hindi mo siya naririnig, parang hindi mo siya nakikita, parang hindi mo napapansin, nararamdaman yung presensya ng Diyos. It is because the enemy is already there, removing all the goodness. Bakit parang minsan ang madalas mong naiisip at nakikita ay yung mga problema? Bakit madalas mong napapansin na yung mga hirap, yung mga sakripisyo? Bakit hindi mo nakikita yung kabutihan ng Diyos? Bakit hindi mo nakikita yung mga araw-araw na ginagawa ng Diyos na pabor at biyaya sa iyo? Sapagkat ninanakaw ng kaaway sa puso mo ang mga bagay na yan.
Pinipinturahan niya ng itim ang puso mo para hindi makita ang kabutihan ng Diyos. Kapatid, we are here today to surrender our hearts to God and let Him take over everything that's inside of the heart. If you want to close the door for the enemy, I want you to open your door for God. I want you to humble yourself. Because that's the only cure. That's the only way to remove the thief in our hearts. Humble obedience to God. Humility to God will keep you away from the devil. In Isaiah chapter 1 verse 19, the Bible says, if you will only obey me, you will have plenty to eat. But if you turn away and refuse to listen, you will be devoured by the sword of your enemies. I, the Lord, have spoken. This is the word of the Lord, na kung tayo daw ay susunod, hallelujah, you will have abundance. You will eat there, you will eat here, you will enjoy the rich and abundant life if you will just obey, sabi ng Panginoon. But if you turn away and refuse to listen, the Lord Himself declared that you will be killed, that you will be destroyed, that you will be devoured by your enemies. That is a simple word and promise of God. The Lord Himself spoken. Brothers and sisters, hallelujah, ayaw natin tayo manakawan, ayaw natin na tayo ay mawasak, ayaw natin na ang pamilya natin ay mawasak, ayaw natin na ang ating pananampalataya ay mawala sa Panginoon, hallelujah. What we need to do today, hallelujah, is to keep away the devil from our hearts. Let's humble ourselves. Let's obey the Lord, mga kapatid. Let Him be in your heart. Hallelujah, to close the door for the devil. Oh God, I can feel the presence of the Lord. Let Him speak to you today. Let Him speak to you today. Hallelujah, oh God. Hallelujah, let Him move, hallelujah, in your heart. Let Him remind you, hallelujah, today of His words. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ko, pamilot at lumabas.
bless you all mga kapatid. See you on Wednesday sa ating Bible study. God bless our visitors. God bless you all.